So let's find the measure of angle 1 and the measure of angle 2 dito sa ating given na parallel lines cut by a transversal. So kanina, diniscuss natin yung iba't ibang relationships na mabubuo ng mga angle pairs na ito. So tignan natin dito sa ating given. Ang ating given ay 110 degrees. So pwede nating unahin alinman dito sa dalawang nawawalang angles. Tingnan natin muna yung relationship ng 110 degrees dito sa angle 1. Ang 110 degrees at ang angle 1 ay tinatawag nating alternate interior angles. Ano nga ang meron sa alternate interior angles? Ang alternate interior angles sa parallel lines cut by a transversal ay congruent. Therefore, ang angle 1 ay 110 degrees. Okay? How about angle 2? Ang angle 2 ay, anong relationship sa 110 degrees? We have corresponding angles. Okay? So, since corresponding angles, itong dalawang ito, alam natin na they are congruent. Okay? So, 110 degrees ito and angle 2, ang kakorespond dyan ay 110 degrees din. Okay? Actually, meron tayong iba't ibang paraan ng pagsosolve dito sa ating given. So, pwede natin gamitin yung mga relationships ng pairs of angles dito sa ating parallel lines cut by a transversal, or pwede rin naman tayong magsama ng ating iba pang mga pairs of angles kagaya ng vertical angles. Okay? So, kung meron na tayo kaninang measure of angle 1 na 110 degrees, makukuha na natin agad ang sukat ng angle 2 dahil ang angle 1 at ang angle 2 ay vertical angles. So, again, pwede tayong gumamit ng iba't ibang relationships para makuha natin ang sukat ng ating missing angles or unknown angles. Pero dito, ang ginamit natin ay yung konsepto ng alternate interior angles at corresponding angles. Sa ating susunod na given, nawawala ulit ang ating angle 1 at saka ang angle 2. Meron naman tayong given na 63 degrees dito sa ating illustration. Ano ang relationship ng 63 degrees dito sa angle 1? They are corresponding angles. At alam naman natin ang corresponding angles ay congruent dito sa ating given illustration. Next, anong relationship ng 63 degrees dito sa angle 2? They are same side interior angles. That's why they are supplementary. So, ang gagawin natin dito is, kailangan nating isubtract from 180 degrees yung 63 degrees para makuha natin yung angle 2. Kasi nga, ang ating relationship dito ay meron tayong same side interior angles na supplementary. So, 180 minus 63 degrees ay equal sa 117 degrees. So, pwede rin natin gamitin dito yung linear pair relationship. Kung nakuha na natin yung angle 1 na 63 degrees, pwede na natin gamitin yung konsepto ng linear pair para makuha yung angle 2. So, meron tayong iba't ibang paraan ng pagkuha ng measure ng angle 2 or ng iba't ibang angles sa ating given. Pero ang una natin ginawa ay gumamit tayo ng konsepto ng corresponding angles at same side interior angles. Dito sa ating next example or problem, identify natin kung ano yung angle pair na given. We have to solve for x and we have to find the missing angle measures. So, ang ating given angles ay tinatawag nating parehong exterior. So, we have alternate exterior angles. At ano ba ang meron sa alternate exterior angles sa parallel lines cut by a transversal? So, ang alternate exterior angles ay congruent. So, sa ating magiging solution, i-equate lamang natin itong ating dalawang given na angle. Ang sabi nga natin, alternate exterior angles are congruent. So, ang kanilang measurement ay equal. Kaya dito sa ating equation, nagkaroon tayo ng the quantity of 7x minus 12 degrees is equal to the quantity of 3x plus 28 degrees. Alisin muna natin yung ating mga degree symbol. And ito na ang ating magiging equation. 7x minus 12 is equal to 3x plus 28. So dito, kailangan nating ma-isolate yung ating variable sa isang side ng equation. And yung ating constant ay sa kabilang side naman ng equation. Unahin muna natin itong nasa left side ng ating equation. Mayroon ditong i-minus na 12 sa 7x.
gagamit tayo ng addition property of equality para ma-eliminate natin yung minus 12 or yung negative 12 na nandito sa left side. So ano ba ang additive inverse ng negative 12? We have positive 12. So yun yung ipangdadagdag natin sa parehong side ng equation. So ang mangyayari is, we have 7x minus 12 plus 12. Magiging 0 na ito, matitira na lamang ang 7x. And then sa kabilang side ng ating equation, i-simplify natin 3x plus 28 plus 12. I-combine natin itong ating mga constants. So we have 7x is equal to 3x, kopyahin lang natin. And then 28 plus 12, we have positive 40. Now, dito sa right side ng ating equation, ang kailangan naman nating ma-eliminate ay yung 3x, yung may variable. Kasi nga kailangan nasa iisang side lang yung ating variable. So, ano naman ang gagawin natin dito? Again, gagamit tayo ng APE or addition property of equality. So, if we have here 3x, ano ba ang additive inverse ng 3x? We have negative 3x. Magdadagdag tayo ng negative 3x sa parehong side ng ating equation. So, yan po ay plus negative 3x. Isusulat na lang natin as minus 3x kasi same lang naman yon. Okay? So, nagdagdag na tayo dito ng negative 3x and then negative 3x din sa kabila. Now, yung pwesto dito ng ating dinagdag na negative 3x ay pwede namang kasunod ng positive 3x or pwede na namang nasa dulo yung negative 3x na ating idinagdag. We have 7x minus 3x, that is 4x. And then dito sa right side natin, syempre ito magiging 0 na, kaya we have 40 na lang. And then, gagamit tayo ng MPE or the multiplication property of equality. Magmumultiply tayo ng 1/4 sa parehong side ng ating equation dahil ang i-multiply sa x or variable natin ay 4. Kailangan nating mag-multiply ng 1/4 sa parehong side ng ating equation. Eventually, magkakaroon tayo ng bagong form ng equation which is 4x divided by 4 is equal to 40 divided by 4. So, magdi-divide na tayo both sides ng 4. Okay? Gawa nga po ng ating MPE na ginawa kanina. So, 4x divided by 4, that is equal to 1x or simply x. 40 divided by 4, that is 10. So, mayroon na tayong value ng x which is 10. Gagamitin naman natin itong value na ito para mahanap yung ating missing angle measures. So, by substitution, isa-solve na natin yung ating dalawang angles. So, ang una nating given ay the quantity of 7x minus 12 degrees. Yung x papalitan natin ng 10, so magkakaroon tayo ng product of 7 and 10 minus 12. So, we have 7 times 10, 70. Okay, subtract natin dyan yung 12, we have 58 degrees. And then sa second angle, ang ating given ay the quantity of 3x plus 28 degrees. Palitan natin yung x ng nakuha nating value na 10. So magiging the product of 3 and 10, that is 30, plus 28, 58 degrees. So to check kung tama yung ating sagot, kailangan consistent doon sa ating angular relationship na ang alternate exterior angles ay congruent. So ang nakuha nating angles ay parehong 58 degrees, kaya tama ang ating answer. In this given, mayroon naman tayong given angles na tinatawag nating same side exterior angles. So ano bang merong relationship doon sa ating same side exterior angles dito sa parallel lines cut by a transversal? Same side exterior angles are supplementary. Therefore, kapag pinag-add ang ating given angles, dapat equal sa 180 degrees. Gawa na natin yan ng equation. So, ang ating equation ay the quantity of 3x plus 77 degrees plus the quantity of 4x plus 54 degrees is equal to 180 degrees. Pwede namang mauna yung quantity of 4x plus 54 degrees kesa dito sa isang angle, alin man yung mauna. Okay? Next, alisin muna natin yung ating degree symbols. We have 3x plus 77 plus 4x plus 54 is equal to 180. Next step natin ay kailangan nating mag-combine muna ng like terms dito sa ating left side. Ano-ano ba yung like terms natin? We have 3x at saka 4x. And the constants, 77 and 54. I-add muna natin 3x plus 4x, that is 7x.
And then 77 plus 54, that is 131. So, na-simplify natin itong left side, naging 7x plus 131 na. Okay? Is equal to 180. Next step natin is gagamit tayo ng APE or addition property of equality para ma-eliminate natin itong 131 sa left side. Kasi kailangan ma-isolate natin yung ating variable. Dapat nasa iisang side lang yung variable and then sa kabilang side yung ating constant. So mag-a-add tayo ng additive inverse ng 131 sa parehong side ng ating equation, and that is, ang additive inverse ng positive 131 ay negative 131. So dito, magkakaroon na tayo ng 7x plus 131 minus 131. Sa kabilang side naman ay 180 minus 131. So this is from plus negative 131. Same lang yan ang minus 131. This will become 0. Kaya 7x na lang yung maiiwan or matitira. And then sa kabilang side, subtract natin 180 minus 131, that is 49. Next step, kailangan x lang yung maiwan sa isang side ng ating equation. Magkakaroon naman tayo dito ng multiplication property of equality. Ano ba ang i-multiply sa x or sa variable? We have 7. So, ang kailangan nating i-multiply sa parehong side ng equation ay 1, 7. Okay? Kaya magkakaroon tayo ng ganitong form ng equation. Magkakaroon tayo ng 7x divided by 7 is equal to 49 divided by 7. Yeah, magdi-divide tayo both sides ng 7. Next, 7x divided by 7, that is simply x. Okay? 49 divided by 7, that is 7. Mayroon na tayong value ng x na 7. Next ay kunin na natin yung angle measure sa pamamagitan ng substitution. So we have here the quantity of 3x plus 7 is 7 degrees. Yan ang unahin natin. Yung x palitan natin ng nakuha nating value, which is 7. So we have the product of 7 and 3, that is 21, plus 77, the answer is 98. Okay? Sa second angle naman natin, we have the quantity of 4x plus 54 degrees. Palitan natin yung x ng 7. So the product of 4 and 7, that is 28, plus 54, we have 82 degrees. To check kung tama ang ating answer, dapat kapag pinag-add yung dalawang angles, equal sa 180 degrees. Because same side exterior angles are supplementary. Tama po ba? So 98 degrees plus 82 degrees, the answer ay 180 degrees. Tama naman ang ating answer.